Sino nga bang hindi kinilabutan sa mga landslide na naglibing sa buhay ng libu-libong mga pamilya? Mga pinakamalalang pagguho na gumimpal hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. In 1995, ang sa libro ni Kovacs, ang Philippines was ranked number 1 as the most number of natural disasters na naka-experience ng last century. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, ang landslide noong February 17, 2006 sa barangay Kinsaugon sa St. Bernard, Southern Leyte, ang may tuturing na pinakamalalang landslide sa Pilipinas. Ang factors na talagang kinoconsider natin yung laking pinsala at saka yung ilan yung mga taong namatay dito. No? While Kinsaugon, as far as I'm concerned, is one of the largest landslides na nag-witness ng buong mundo kasi ang casualties natin is 1,000 plus. Basically wiped out the whole community. Tuluyang gumuho ang bahagi ng bundok matapos ang halos 2 linggong pag-ulan. Halos 4,000 pamilya ang naapektuhan. Tinatayang mahigit 1,100 ang nasawi. Pahirapan sa paghahanap at pagkuha ng mga bangkay na nabaon sa putik. Kung pag-aaralan mo yung lugar, actually nangyari na yung landslide bago pa lang na nagkaroon ng tao ron. So yung area is actually a landslide-prone region. Paliwanag ng MGB, dumadaan sa Kinsaugon ang isang mass plate ng Philippine Fault. Isang malaking bitak na umahati sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Bata yung lumalabas. Kabilang din sa pinakamalalang landslide ang naranasan ng mga taga Quezon at Aurora noong November at December 2004. 1,068 ang nasawi sa loob ng mahigit 2 linggong walang tigil na pag-ulan dulot ng 4 na bagyo. Sa may Quezon, Aurora naman, nasa flat area pero their area relatively flat pero they're bounded by this mountain. Now, yung foot kasi ng mountain ay dinadaanan din ng tinatawag nating Philippine Fault. Na-saturate yung ground and then what happened is that you had this landslide and basically in the form of debris flow and malo dyan sa mga communities natin dyan sa Rial. Isa rin sa itinuturing ng MGB na pinakamalaking trahedya ay ang landslide sa Southern Leyte noong December 2003 kung saan 207 ang nasawi. Kasagsagan din ng bagyo na maganap ang pagguho. Kabilang rin sa pinakamalaking pagguho ang nangyari sa La Trinidad, Benguet nito lang October 2009. 79 ang naitalang patay. Bago pa ang trahedya, naabisuhan na ng MGB ang lokal na pamahalaan at mga residente tungkol sa nagbabadyang pagguho sa lugar. The Philippines is a natural hazard-prone country. No? It's a fact, it's a reality, and we have to face it. It's just a matter of how we're going to respond doon sa ganitong information. Dapat lang lagi tayong alerto. Very good example is Japan. Japan is just like the Philippines. No? But nakikita mo naman ng Japan is that they have this political will at they are always prepared sa mga situation na ganito. Ayon sa MGB, may mga naging pagkukulang rin daw noon sa pagpapatayo ng mga subdivision. Bagay na nauwi sa Cherry Hills landslide noong August 1999 na itunuturing ng MGB na isa sa pinakamalalang pagguho sa bansa. Sa gawing ito ng bundok, gumuho ang lupa. At sa loob lamang ng ilang segundo, 400 bahay ang tinabunan ng lupa. 50% na residente ang nalibing ng buhay. Paliwanag ng ahensya, hindi raw na isasaalang-alang noon ang kondisyon ng lupa o yung paggawa ng tinatawag na engineering, geological and geohazard assessment. Kasi bago ng Cherry Hills, wala tayong ganun eh. Wala tayong ganung regulations. Kahalagahan yan is that bago mo maitayo ang building, at least alam mo yung condition ng ground mo. As I have said, sabihin natin unfavorable yung condition, you can now implement or design your structure based on the existing condition. Sa pag-aaral din ng MGB, ang pundasyon ng lupa sa Cherry Hills ay binubuo raw ng mga basag at bitak-bitak na mga bato. Tinapyas din di umano ng developer ang bahagi ng bundok para sa pagpapatag at pagpalawak ng subdivision. Sa patuloy na pagbuhos ng ulan, bago maganap ang pagguho, bumigay ang natapyasang bahagi ng bundok. As far as I know, because
in our opinion now is that this is caused by force majeure. This is something that nobody could have prevented or avoided. As far as I know, we are not legally liable. 2 kasong kriminal ang isinampa ng mga biktima laban sa mga opisyal ng Philippine-Japan Solidarity Corporation o PhilJas, ang developer ng Cherry Hills. Hanggang ngayon, dinidinig pa rin ang 2 kaso sa mababang hukuman ng Antipolo. Habang maaga sana'y samantalahin na natin ang pagkakataon para makapaghanda. Dahil kung patuloy tayo magiging kampante at pagsasawalang bahala, buhay rin natin ang malalagay sa peligro. Sa patuloy na pagsisiyasat ng case unclosed, doon sa Gloria